Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang suspensyong ipinataw ng House of Representatives laban kay Representative Kiko Barzaga. Pinabubulaanan din ni VP Sara na hindi nito sinusulsulan si Barzaga. Narito ang report. Mariing kinundina ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Kamara na suspendihin si Cavite Representative Kiko Barzaga sa loob ng 60 araw na tinawag niyang malinaw na hakbang upang patahimikin ang mga bumabatikos sa administrasyon. Ayon sa bise, ang kaso ni Barzaga ay bahagi lamang ng mas malawak na serye ng pagpapatahimik sa mga kritiko. Binigyan din ni VP Sara na hindi ito ang unang pagkakataon na ang mga kritiko ng pamahalaan ay pinatatahimik. Tinukoy niya ang umano'y pagkidnap sa kanyang ama papuntang Dahig, pati na rin ang mga kasong inciting to sedition na isinampa sa iba't ibang personalidad kabilang siya ng dahil sa pangangalampag sa gobyerno. Noong Lunes, bumoto ang Kamara pabor sa rekomendasyon ng House Ethics Committee na suspendihin si Barzaga dahil sa hindi angkop na social media posts laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang kaalyado nito. Kasama sa penalty ang kawalan ng sahod at allowance habang siya ay suspendido. Itinanggi naman ng komite na may impluwensya ng Pangulo ang boto ng Kamara. Isa si Barzaga sa kanya mga social media posts na humikayat sa protesta. Ani pa ng bise, hindi niya kontrolado si Barzaga at nakilala niya lamang ito bilang dating taga-suporta ng unit team noong 2022. Anya may sariling paninindigan ng kongresista at karapatan upang magpahayag ng saloobin. Wala raw mali sa pagsali nito sa protesta dahil saklaw ito ng kalayaan sa pagpapahayag na karapatang nakapaloob mismo sa konstitusyon. Ipinagtanggol din si Barzaga ng kapwa mambabatas nito na si Batangas Representative Leandro Leviste. Mas inuna pa raw si Barzaga kesa kay Representative Edwin Garjola na nahaharap ngayon sa mga akusasyon ng pagiging contractor. Bakit ko ini-investigate si Congressman Garjola? Because I have first-hand experience. Because he offered to park projects in my district and to give me a parking fee. Sa ating ulat panahon, nananatiling mataas ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Habang tropical wind cyclone signal number 1, posible namang itaas sa Eastern Visayas o Caraga region. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Sa forecast ng Weather Bureau, huling namataan ng LPA 1,190 kilometers silangan Timog-Silangan Luzon at inaasahang papasok ng PAR ngayong araw. Pagdating sa landfall scenario, mataas ang tsansa na maglandfall po ito dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga region by Saturday or Sunday. So ibig sabihin, inaasahan nating makakaapekto itong weather system na ito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, especially ho by weekend. kung hindi magbabago ang projection nito ay maaaring itaas ang signal number 1 sa Eastern Visayas o Caraga region bukas, Huwebes. Magiging maulan naman sa Ilocos Norte, Apayao at buong Cagayan Valley region, kasama na ang Kalinga at Aurora Province dahil sa epekto ng amihan. Magpapaulan naman ang ITCZ, partikular sa Basilan at Tawi-Tawi. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, siyam na Pilipinong bihag ng rebeldeng Houthi palalayain na. Pinay OFW na nasawi sa sunog sa Hong Kong, makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Hong Kong. At street fair na dapat puntahan ngayong holiday season. Alamin, abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.